Mga kaamigo, andito po tayo ngayon sa bahay at may espesyal po tayong bisita. Walang iba kundi si Commander Paraon. May misyon po tayo ngayon mga kaamigo. Itong kasama namin sa bahay, meron siyang tiyuhin na namatay dahil kinulam. Nagdusa ang kanyang tiyuhin bago ito namatay at may lumabas na mga buhangin sa kanyang balat. Gusto ng pamilya niya na mabigyang hustisya ang pagkamatay nito at malaman ang pinakadahilan kung bakit nila ito ginawa. Sa pamamagitan ng pag-astral ay i-astral natin si ate at tatawagin ni Commander Paraon ang espiritu ng kanyang tiyuhin upang tanungin at makausap ito. Kahit ano daw, unsay kamat yan eh, kumangkol. Unsay yun? Hilak pa siya doon, karon? Istorya nga daw. Eh? Istorya ako pala. Istorya. Giptinon ba ang libaran ito? Sa parting yan mga kaamigo, nakita ni ate ang kanyang tiyuhin na umiiyak. Dito na part ay tinawag ko ang aking gabay upang pumasok sa katawan ni ate at gabayan siya upang malaman kung sino ang gumawa nito sa kanya. Nakita sa iyo, hindi ko barang. Ito yung natutunan ng buwag sa barang sa iyo. Pinakita ng gabay ko na may inilibing na libreta sa harap ng pintuan ng bahay nila. Nakita ni ate ang mangkukulam at binigyan siya ni Commander Paraon ng espada upang patayin ito. Ngunit medyo malakas ang depensa nito. May tagulilong siya at nakatagbo ang mangkukulam. Walang tawra. Ako pagdating ng Unsay kamat dito? Nawala? Nawala? Sige, ang kulang sa amin na pagkakalahan. Hindi na to. Naman. Balik dito sa magkukulang Indonesian. Itong Gabay si Shelta. padaplin din sa Seperti Kamego. Padaplin siya. Nakita na nimo Indonesian. Espada rin bato nimo. Kita ng espada? Oo. Kuha espada. Kuha. Awire. Tigbasa siya, tigbasa. Tigbasa yun. Kusog. Tigbas yun. Nilakaw siya. Nilakaw. Wala ko, nakita na mo, tanaw daw siya. Ang espada, awire ah. Siya nakita siya, ang saan yung tabo? Nawala. Siya yung tabo. Natumba. Natumba? Tigbasa. Tigisi, tigbas. Putlang ulo. Awire, putlang ulo. Putla. Sige, putol yun. Putol. Wala na. Ha? Ahaman siya. Wala na. Patay. Aman ang ulo niya. Nasa ang kamot. Si Chas Layo. Abe, ayo. Siya tabo. Nawala. Unsa aman niya lawas. Sa katubangan. Okay. Palakas ng tigal po ni Commander Paraon ay nahuli din namin ang mangkukulam. Nahawakan ito ni ate at naputulan ng ulo. Nakita ni ate na may kwintas siyang itim at may babae sa kwintas niya. Nakita din sa altar ng mangkukulam ang kandila at mga bulate. Binasag ni Commander Paraon ang bote na may bulate at pinatay ang kandila sa altar. Dito na part mga kaamigo
ay nagtawag si Commander Paraon kung may iba pang mangkukulam na pumatay at gumawa ng masama sa tiyuhin niya. Mga kaamigo, sa di inaasahang pangyayari ay may isang kaluluwa na nag-channel sa kay ate upang humingi ng tulong. Laking gulat ni ate dahil ito ang boses ng babae na napanigipan niya nung binangungot siya. Ano ka? Nakita mo. Kubo, si tanaw, kubo kung siya natin. Bukod sa tao. Bukog sa tao. Okay. Kubo na ahana, lapit na lugar. Kahoy kayang palibot. Ako din, bukog sa tao, ako tawagon ng kalagang ng bukog. Dito. Ganito nga. Tanaw. Pero nga ito. Nako. Nako kayo? Oh, Nilabot? wala kayo mako. Sanita mo. Nawala. Tanawang naikalag niya mo, wala. Puti. Mako nakita ang puti. Okay, matagyan ng bukog. Istoryado siya. Ano na siya diyan? Ha? Wala siya buko. Dinala si ate sa isang kubo at may nakita siyang buto ng tao. Maya-maya ay lumitaw ang isang pusang napakalaki at sobrang pula ang mata. Tinawag ni Commander Paraon ang kaluluwa na may-ari ng buto na yon. Lumitaw ang isang kaluluwa na ang babae. Natakot si ate dahil umiiyak ito ng dugo. Sa tulong ng aking mga gabay, tinanong namin ang kaluluwa kung pwede niyang ipakita sa amin kung paano siya namatay. Yun siya. Dili. Girape siya? Kasi nag-rape ka pa itong libera? Wala. Ano siya ba na? Kani siya na babae mo. Muling kayo na nag-iorong ko. Jorum ka? Siya ni. Girape siya? Yang kinuha ko madunggan. Sige lang, ay kadlok. Inabang ko. Ay kadlok. Unya, tanawa daw, girape din na siya. Madunggan. Kasi nag-rape ko siya ha. Lalaki. Gulang. Tag-asam na siya. Mga kamigo, nakita ni ate na na-rape pala ang babaeng ito at pinagsasaksak sa may bandang bato ng kubo na iyon. Humingi ng tulong ang kaluluwa ng babae. Tinanong siya kung bakit ginagambala niya si ate sa pamamagitan ng bangungot. Sumagot ang kaluluwa at nasabi nito na si ate ang nakarinig sa kanya noong ni-rape at pinatay siya. Sa may sapa ngunit hindi ito lumingon upang tulungan siya. Isa na po, pumunta niya. Yung taga. Asa siya dapat na matay. Pangutan, umani si decision o pangutan na kung Nag-asa na. pag-aasa ni kanong bayan na pag-aasa na siya o kung yan kung siya mga detalye niya sa kanong babae ay tawag na pasok. Siya yung isa. Hindi urong ba ka na? Dili ko. Nakita naman siya sa Na. Siya yung isa. Jinsan? Pero kung iurong man ka, Tumayo ka pa. mayroon ka pa. Tignan daw, ipa-crossover na nato na siya para mo panaw na siya. Pwede na siya magsamok. Istoryado na siya.
ang Johara. Padili na ka niya ako. Tignan, di na magsamok sa imo ha. Mahawa na siya. Papanan na po siya. Ikaw nakatulog sa kulit mo. Ha? Sa time na nangayabang. Wala ka ni Lily. Wala ko naman mapansin. Istorya siya nga. Ipapanaw na lang siya. Kailangan ka namin Crossover. makasober. Hindi na siya magsamok. Ayaw na ko sa mukha. Okay siya? Ha? Okay? Ha? Sige ha. Tanawag tarong ha. Mga kaamigo, dito na part ay binuksan ni Commander Paraon ang portal sa mga patay upang maipa-crossover ang kaluluwa ng babae. Binalikan namin ang bahay ng mangkukulam at tiningnan kung ano pa ang makikita sa kanyang bahay at altar. Nakita namin ang mangkukulam, ngunit medyo malakas ang depensa nito. Dito na part ay tinawag ni Commander Paraon ang kanyang mga gabay na anghel upang tulungan si ate at patayin ang mga mangkukulam. Birahin na siya, birahin na. Magugulam na. Napa espada, nakita din mo? Espada? Wala. Nawala? Kita ng espada? Kuha, kuha. Bugat dili. Nako, nako. Taas kayo. Bugat. Sige, pasaan na. Ano, sige, kita din mo. Kita na? Oh, tigbasa. Tigbasa kaya kita na nimo. Nagtagilong ba siya? Sige, tigbas yun. Put lang ulo. Put lang ulo. Naglaban. Ha? Naglaban siya. Oh. Sige, sige. Duli. Hindi siya kaliyok. Nawala. Sige, kita nimo. Siya. Tigbasa. Hindi na ko siya naglaban. Bigla na madulan. Nawag og espiritu nga kusog kung patay siya. Siya kita nimo. Di na nakabuok. Dua. Duha lang. Duha ra sila. Oo. Ah, sige. Dirain yung mga ulam. Taon dahil yung patla. Tapang mga ulam dyan. Midul. Yun sa nila, tanawa, yun sa nila. Ibunitan. Oh, tapos, Bitigbas. tapos, Nawala. Nakita ni ate na hinawakan nila ang mangkukulam at pinatay, tapos tuluyan nang nawala. Bumalik si ate sa altar ng mangkukulam at nakita niya ang isang bilog na parang buto. May laman itong mga insekto. Binasag nila ito at pinatay ang kandila at ilaw. tanawa, balikin lang ang altar. Patay na magkukulam? Patay nila? Ha? Katong itong gagay na kalaban to? Wala na. Dili na ako. Malamang Kalaban to, espiritu to, pagtunga mo mga angel. ano ba? Gabay, gabay ko nila. Akong itawag mo yun. Ito namatay, pag-ibaran. Kita niyo siya? Nakita. Naghinak pa siya na. Iabot yung ano. Pasalamat, ang taman yung mo niya. Sige niya. Balo. Pagkatapos ay binalikan namin ang kaluluwa ng tiyuhin ni ate. Nakita niya ito na umiiyak pa rin. Tinanong siya kung ano pa ang gustong tulong na kailangan niya.
Ang sabi ng kaluluwa, mga kaamigo, ay gusto niyang maghiganti. Sinabi sa kanya ni ate na nakapaghiganti na siya at patay na lahat na nangkulam sa kanya. Dito na part ay pinatawid na namin ang kaluluwa sa portal. Hinawakan niya ang kamay ni ate at tila nagpapasalamat. Siya, kita mo dyan. Okay. Pasulod siya dyan. Lugar na sa namatay. Para makahilunak na siya. Mga kaamigo, 2 kaluluwa po ang natulungan natin at napa-crossover. Nabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang tiyuhin dahil sa barang at pati na rin ang nag-channel na kaluluwa ng babaeng pinatay. Wala yung bilang dyan. Iya po ka tulong mata ka. Isa, 2 tulong mata. Kapoy? Luya, ang travel, mangod ka.